Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Berhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian na mga tao. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng ponobre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol. Inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap na palalo tampalasan. Naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon. Tinutuya ng masakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kaniyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin itong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwina niyong buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastangan mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang at ang nasa'y patayin, ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa, ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. At wala nang maaasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Hallelujah, 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 hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, "Narito ang lingkod ko, na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong spirito sa kanya'y ibibigay. Sa lahat ng mga bansay, ibabadyay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kong mangusap. Ang tinig niya'y sa lansangay, tinig lamang ay paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahampay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungay, magtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao'y sa kanya'y ilalagak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa mga kapanalig po nating nakikitidiwang sa ating banal na Eukaristiya. Mga minamahal na kapanalig, sa ating pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa ating pananampalataya at pagyakap sa ating 15 linggo sa karaniwang panahon, ito'y pagtatapos. Ngayon po ay araw ng Sabado at paggunita sa ating mahal na Inang Maria. Mga minamahal na kapanalig, sa unang pagbasa ay mula kay Propeta Mikas, isa sa mga propetang isinugo ng Diyos upang gisingin ang budhi ng kanyang bayan. Kasama si Osias, si Amos at si Isias, ipinahayag niya na ang Diyos ay banal at makatarungan. Siya'y mahabagin at tapat sa kanyang tipan. Sa ating narinig na unang pagbasa, mariing binabalaan ng Diyos ang mga tao na sa pagpatuloy na gumagawa ng kasamaan o pandaraya at kawalan ng katarungan. Tandaan po natin, mga kapanalig, hindi hinahayaan ng Diyos na manaig ang kasamaan magpakailanman. Darating ang araw ng kanyang paghatol at pananagutin ang bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Ngunit ang layuning ng babalang ito ay hindi tayo upang takutin, mga minamahal na kapanalig, kundi upang anyayahan tayo na magsisi at magbagong buhay at magbalik loob sa Kanya. Dahil ang paghatol ng Diyos ay laging nakaugat ang Kanyang pag-ibig. Nais niyang iligtas tayong lahat. Nais po nating hindi tayo mapahamak. Kaya pinapalahanan tayo sa ating mga ginagawa na taliwas sa kalooban ng Panginoon. Sa karaniwang buhay, tila bagay ito ay ating buhay na. Tila bagay bahagi ng ating buhay ang kasamaan, ngunit hindi ito ang ating natura, mga minamahal na kapanalig. Tayo'y nilikha ng Diyos upang ipakita ang kabutihan at kabanalan na ipinagkakatiwala na dapat nating taglayin araw-araw. Nawa ang kasamaang nasa isipan natin, ito'y mawalang tuluyan. Dahil nabanggit ko po kanina, tayong lahat ay hahatulan ng ating Panginoon. Lahat tayo pananagutin sa bawat kaloob ng Diyos
na ating tinatanggap araw-araw. Ngunit tatandaan po natin, ang paghatol ng Diyos ay ayon sa Kanyang pag-ibig. Nawa ang ating buhay ay namumuhay sa buhay na pag-ibig ng Diyos na kung saan ito'y tinataglay ang kabutihan, hindi ang paggawa ng kasamaan. Pag tayo umiibig na tunay ang kabutihan na ipamamalas natin at gagawin natin hindi lang sa ating sarili at sa ating kapwa din. Kaya mga minamahal na kapanalig, tayo'y pinapalahanan ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos naway ating itong maranasan at isabuhay at gawing makatotohanan araw-araw. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon, ipinakita ang isang napakagandang larawan ng ating Panginoon, ang kanyang puso, na kung saan habang ang mga Pariseo ay abala sa paghahanap ng paratang laban sa ating Panginoon, si Jesus ay patuloy na gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang may sakit, pinaginhawa niya ang mga nahihirapan, at ipinangaral niya ang mabuting balita ukol sa paghahari ng Diyos. Matapos magplano ang mga Pariseo at mga tagasunod ni Herodes laban sa kanya, mga minamahal na kapanalig, hindi gumanti si Jesus. Hindi siya nakipagtalo upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa halip, tahimik siyang umalis at ipinagpatuloy ang kanyang misyon. Dito ipinapakita sa atin ang tunay na kapangyarihan at lakas ng ating Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakikita sa paghihiganti o pagpapanaig sa kanyang mga kaaway, kundi ang kanyang pagganap sa pagsunod sa kalooban ng ating Ama, ng ating Panginoon. Kaya ito rin ang pinahayag ni Propeta Isaías na binanggit sa ating Ebanghelyo ngayon. Hindi siya nakipagtalo o sisigaw. Ang gapok ng tambo ay hindi niya babaliin. At ang umuusok na mitsa ay hindi niya papatayin. Anong ibig sabihin, mga minamahal na kapanalig? Ipinapakita nito, ang Mesiyas ay hindi dumating upang durugin ang makasalanan, kundi ibangon ang mga ito. Ibangon ang mga gumagawa ng masama. Hindi upang hatulan agad-agad ang mga mahihina, kundi kanyang papalalakasin at bibigyan ng lakas. Mga minamahal na kapanalig, kung tayo po'y nawawalan ng pag-asa din, binibigyan din tayo o sinisindihan din ang ating mga puso ng apoy ng panampalataya, taglay ang pag-asa. Kaya mga minamahal na kapanalig, ito rin ang hamon sa ating lahat. Madali tayong gumagawa ng kabutihan kapag tayo ay pinupuri at inuunawa ng iba. Ngunit kung paano kung hindi tayo pinapahalagahan at minsan kini-question pa ang ating ginagawa at minsan hindi tayo o pinag-iinitan tayo, gagawin pa po ba natin ang tama? Kaya po ngayon, binibigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. Itinuturo sa atin, ilagay po natin sa ating isipan at sa ating damdamin, huwag tumigil sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa ng mabuti, hindi po ito pagkisisihan kailanman. Ito'y itang kayamanan o kalakasan nating lahat. Ngunit kung ikaw ay gagawa ng kasamaan, bukas makalawa, pagsisisihan mo yan. Ang iba maraming nagtatago at iba marami pang gumagawa upang ipagtanggol. Kitang-kita naman ang kamalian, ngunit nais pa nilang ipagtanggol ang kailang mga sarili-sarili. Pero tandaan po natin, ang lahat ng ito ay ito'y bigay sa atin upang tayo mapabuti. Huwag nating kakalimutan,
huwag tumigil gumawa ng kabutihan. Dahil po ito ang ating lakas, ito ang ating buhay, ito ang ating katiyakan sa ating paglalakbay araw-araw. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ang misyon ni Jesus, ang misyon ng ating Panginoon ay naging misyon din po natin. Kaya po tandaan po natin, nakikibahagi tayo sa misyon ng Diyos, sa ating pagkilos at paggalaw, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating pamilya, sa ating mga komunidad sa parokya, at sa pang-araw-araw nating buhay. Muli mga minamahal na kapanalig, lahat tayo tinatawag ng Diyos na maging instrumento ng Kanyang habag at katotohanan at buhay na pag-ibig. Kaya mga minamahal na kapanalig, ang makapangyarihang paraan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi po lamang sa mga salitang namumutawi sa ating bibig, kundi sa pamamagitan ng isang buhay na nagpapakita ng kabutihan. Nandoon yung pagpapatawad, nandoon ang katapatan sa kabutihang kaloob sa iyo, sa ating lahat ng ating Panginoon. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa paggunitan po natin sa mahal na Berhen, tunay na binibigyan din po tayo ng halimbawa ng ating Inang Maria. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, taglay magpakailanman. Ito'y nagbubunga ng magpakailanman na hindi mawawala kahit saan ka man pumunta. Kaya po sa pagtanggap ni Inang Maria sa nais ng Panginoon upang maging ina ng ating tagapagligtas, tayong lahat tumatayo, tayong lahat ay bumabangon, tayong lahat ay gumagalaw, taglay ang kaligtasan sa pamamagitan ni Maria. Sa pagtanggap sa kalooban, tayo'y lahat ay nabiyayaan. Kaya mga minamahal na kapanalig, sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos, nandoon ang buhay na kabutihan na pwede mong angkinin at ipamahagi kailanman. Mawala man tayo sa mundo na yung ating ginagalawan, tunay kung buhay ang kabutihang ito, tayo'y lahat ay makikilala magpakailanman. Amen. Mga minamahal na mga kapanalig, bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama. Siya'y hindi tumatalikod sa mga may hirap at mga nangangailangan. Sa ating kahilingan ng ating pong tugon, Ama ng mga dukha at may hina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtatalaga ng kanilang sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Mahabaging Ama, gawin mo kaming tunay na mga lingkod ng iyong pagmamahal.
Maging katulad nawa kami ng iyong anak na dumating, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo ang Kapuri-puri ka, Diyos, sa puso't kaluluwa'y inaalay sa'yo. Buong talino at kalakasan, maging karapat dapat sa harapan mo. Kapuri-puri ka, Diyos. Alak at tinapay, bunga ng pagod sa kaparangan. Pagpalain at pagkabanalin, sandigan ay pag-ibig, inaalay namin. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Berhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na berheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala
sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabulod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa silang muling mabuhay, higit sa lahat ang mga pangalang inialay at inaalala po natin sa banal na sakripisyong ito. At gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulin sa iyong kaliwanagan. Kaawad maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pangalpapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming
si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming buhay na pananampalataya at huwag aming napakaraming pagkakasala. Pagkalaban mo kami na kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito si Jesus na nagpapaalala sa atin. Lahat tayo nandito para gumawa ng kabutihan. Ito siya, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala.
Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong hagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Linghapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kay taglay ang kapayapaan at buhay na pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,